Maayong gabi sa tanan, nagapasalamat usab kita karong gabi sa lain sad kay Ginan nga makatuong kita sa pulong sa Ginoo. Nagihapon kita sa chapter 11 ug padayonon nato ang atong pagtuon sa kinabuhi ni Moses nga sa atong gisugdan. Makita nato ang pipila ka mga butang nagpadayag, nagpakita sa iyang pagsalig sa Ginoo. Una, ang pagsalig sa iyang ginikanan, no? Ang pagsalig sa iyang ginikanan diya sa Dios, nga ang Dios may plano sa ilang anak, busa uh, ilang gi reject, wala nila gikahadlukan ang sugo sa hari, no? Nga patyon ang tanan ng mga anak nga lalaki. Instead ilang gitaguan si Moses hangtod nga nakita sa anak sa ni Pharaoh didto sa suba na sulod sa gamay nga basket ug nga nakaingon siya nga surely this is one of the Hebrew children. Sa luyo ni tanan makita nato ang kamot sa Dios nga naglihok ug nagpanalipod sa kay Moses gikan sa iyang pagka baby, no, sa iyang sukad siya na tao hangtod nga ang Ginoo nagdala kaniya ngadto sa palasyo ni Pharaoh gumikan sa pagkuha sa iya, gi-adapt siya, kuha siya silbi nga anak sa prinsesa ug diha nga naghamtong na siya at the age of 40 gitinguha niya nga ipakita sa mga Hudiyo, pareho niya nga mga Hudiyo ang calling sa Ginoo kaniya sa pagtabang kanila gikan sa ilang kahimtang apan it was not yet God's time for Moses to lead his people out of bondage dito sa Egypt o ang ihang maayo nga tumong, iyang maayo nga intensyon was actually brought him into hot water o nga hangtod nga nahibaw-an di ay ang ihang pagpatay sa usas sa mga Egyptian nga lutos sa iyang mga katauhan. O nga napugos siya sa paglayas, pagsibat, no? Kung atong mahinumduman ka na nga istoryas kay Moses. And then, gisgutan na to ang pagsalig sa iyang ginikanan by keeping him. And ang pagsalikway ni Moses sa kadungganan nga posible iyang maangkon by being identified as the adopted son of the princess. Sa luyos kasing-kasing unahon ni Moses gipalabi niya ang nasabtan niya nga ang Ginoo magagamit kaniya ug we owe it to his mother nga mao'y matuto kaniya before siya gidala ngadto sa palasyo ni Pharaoh. Gitudluan siya sa pulong sa Dios, gitudluan siya nga sila mga katauhan sa Ginoo ug nga ang Egypt dili nila dapit, dili kato mao'y lugar nga gisaad sa Ginoo kanila kundi nga ang Dios dunay giandam nga luna nga lugar nga gisaad niya sa ilang amahan nga si Abraham ug sa kay Jacob. Ug karon atong makita nga kana nga pagtuo had greatly influenced and impacted the life of Moses, and nakita niya nga may plano ang Ginoo sa iya sa pagbutang sa iya dito sa palasyo ug nga iyang gisalikway kani. Mas alang kaniya, mas dako ug labaw sa tanan ang pagsunod sa kabubuton sa Dios diya sa iyang kinabuhi kaysa mga bahandi ug dungog nga mahimong iyang maangkon diya sa palasyo ni Pharaoh. Ug mao kani ang nakita nato sa atong lesson until gisgutan nato usab nga ang pagtuo ni Moses dili lamang move sa iyang ginikanan sa pagsalig sa Dios. Diya nga gitaguan nila si Moses o pagsalikway ni Moses sa kadungganan nga mahimong maangkon niya. Ingon nga inila nga anak or adopted son sa prinsesa, kundi ang ikatulo makita po nato ang iyang nga pagsalikway sa kahilayan sa kalibutan. Ato nang gisgutan that Egypt has always been a symbol, a picture of the world. Nahimo gyud kini siya nga hulagway sa kalibutan. Ang Egypt at that time was the most advanced
civilization and culture. Og kung atong i-consider ang Pyramid of Egypt, magapakita kana sa ato kung unsa ka advance ang ilang kultura bisan atong panahon na. They were considered as one of the world's superpower atong panahon na, no? Pinaagi sa mga pharaoh, ang mga hari nga nang labay nga ming-agi diha nga nagadumala sa ilang nasod. Apan with all the advanced technology and culture that Egypt possessed at that time, wala malingaw si Moses. Wala siya madani sa mga ganyat, sa mga kalibutanon ug yutan-on nga mga butang nga mahimong gihatag sa iya, gitanyag sa iya, gi-offer sa iya didto sa Egypt. Ug diya nato makita ang pagtuo ni Moses. Nagatan-aw siya beyond the mundane, beyond what is in the world. Nakita niya nga ang Ginoo adunay mas nindot ug mas labaw nga butang nga nagahulat kaniya. Mao nang mabasa nato dinha sa verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Giisip niya o gipili niya nga ang pag-antos kauban sa mga katawan sa Dios mas labaw pa, mas bililhon alang kaniya kaysa kahilayan o kalipay nga mahatag sa kahilayan sa sala nga lumalabay lamang. Moses had enough discernment o gato nang gisgutan tong miaging gabi. Sin can bring us pleasure, but the pleasure and even the happiness that sin provides, kalipay nga lumalabay og dili magalungtad. Mao nang atong ikasubo nga naay mga tao karon nga ginabaylo nila ang ilang kalag tungod lamang sa kahilayan og bahandi og kalipay nga ginahatag sa kalibutan kanila. May numduman ako sa una nga bisan dito pa ako nag-eskwela sa Cebu, mangimbitar kami sa mga tao dito sa mga squatters area moadtong simbahan. Ang ilang tubag naabay inom dito o naabay panghatag bugas dito sa inyong simbahan. Mao nay ilang pangutana. Sa ato pa ang mga tao, kung imong papilion, mas pilion nila, mas isipon nila nga bililhon ang ilang tiyan, ang unsay masulod nila sa ilang tiyan kaysa kaluwasan sa ilang kalag. Og usa na ka dako nga limbong nga ginahimo sa yawa. Ang butang nga kalibutanon anyag yun na siya tanawon. O kung nagakinabuhi kita sa unod, madali kita nga madala, madali kita nga madani anang mga butanga. But Moses had enough character, had enough discernment in his heart to reject what Egypt can offer him, and he chose to suffer affliction with God's people than to enjoy the pleasure of sin for a season. Og makita nato magkaigsonan nga when we follow God, God called us all to holiness. Kung kita magasunod sa Ginoo, iya kitang gitawag ngadto sa pagkinabuhi nga balaan. He has called us to come apart from sin. Kinahanglan talikdan nato ang sala. Obedience to God is not always easy, but in the end, sin is much, much harder. Ang pagsunod sa Ginoo, dili kana siya sayon. Apan sa katapusan, ang pagsunod sa sala, mas labaw ka pa kamalisod. God's way is not only for His own honor, but for our own good. Kung atong pilion ng Ginoo, dili lamang ato siyang ginapasinunggan, kundi we are doing ourselves good. Ginatabangan nato, gabuhat kitag maayo para sa atong kaugalingon. Tungod kay in the end, ang atong maangkon kaluwasan sa atong kalag, ang atong maangkon ang approval sa Ginoo. And Satan's way is for his own honor and for our harm. Kung si Satanas may atong pilion, ug ang iyang mga temptasyon, mga ginapangganyat nga ni kanato may atong sundon, siya may mapasidunggan ug kita maoy madaot sa katapusan. Not the same
or not the same way with God, lahi sa Ginoo. Kung siya atong pilion, in the end, na atong maangkon is always kaluwasan ang atong kaayuhan. Si Satanas wala nagauna-una sa atong kaayuhan, ang iyang giuna-una nga daghan siyag madani, madala nga magauban kaniya ngadto sa kalaglagan. Og you have the choice tonight. Mao kana ang imo usab nga pagapilian karong gabi una. Atong gikasubo nga daghan sa mga pamatan-on nato, dili lang mga pamatan-on kun dili mga hamtong karong gabi una nga ginauna nila, ginapili nila ang sala tungod sa lumalabay og kadyot nga kalipay nga gina-offer sa sala kanila. Og karong nga gabi padayon nato atong pagtuon sa sunod nga verse. In verse 26 makita nato ang pagtuon ni Moses that rejects the world's plenty. Ang pagtuon ni Moses nga nagsalikway sa kabugana sa kalibutan. Verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had great respect unto the recompense of the reward. Ang kaning nga bersikulo nagapakita sa kaning sense of value nga naa sa kay Moses. Nagunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit ug tungod sa Misayas o tungod ni Kristo labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Egypt. Mao kana ang giisip, mao nang nakita ni Moses. Kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Kana nga verse diha, ang word nga esteeming sa uban nga translation is considering, he considers the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Nagatanaw siya sa ganti. Ang pagkinabuhi dito sa sulod sa palasyo ni Pharaoh offered Moses everything that this world could give him or he could have wanted. Wala na siya lain pang mga pangayo sa iyang kinabuhi at the time. He had almost everything that his heart desires or desired. He had more than enough food. He had more than possession and money. Manapamatud-an kani mismo sa mga archaeologist nato nga ang lubnganan ni King Tutankhamen nga nagkinabuhi only 100 years after Moses, nagpakita gayud sa kangilngig, sa bahandi, sa salapi o sa gitawag nato material wealth nga naa sa Egypt. Moses had access to a great deal of wealth and likely had much in his own possession. Naa siya access ni ini tungod sa iyang position usab as an adopted son of the princess. Ug he had all the things the world holds dear. Naa kaniya ang tanan ng mga butang nga giisip sa kalibutan nga bililhon. Ug posible nga he could have been strongly tempted to hold on to them. Ang temptasyon naa gyud na kanunay. Pero makita nato nga gitimbang-timbang kanin ni Moses while he was looking at the riches and the possibility of becoming a successor to Pharaoh. Og posibilidad nga maangko niya ang tanan that Egypt could give and Egypt possesses that time. Pero gitimbang-timbang ni Moses, og that is what leads us to the word esteeming in the King James Version. Og sa uban nga mga version, considering. Kanang word nga esteeming or considering sa Griego is higeomai. It involves careful thought, not quick decision. Iya kaning gihuna-huna na pamalandungan niya kanay pag-ayo. Bago kita madani sa mga kahilayan ug limbong sa kalibutan nga kalipay nga lumalabay, atong una-unaon hinuktukan nato pag-ayo. Kinanglan maghinguklugan nato pag-ayo. Kani nga kalipay hangtod ba ni sa hangtod or karon lamang kani samtang naga-indulge ikaw anang mga bisyo kahilayan sa kalibutan, in the end pareho nang
magpatuya nga la inom ug unsa diha nga ah, kalipay kahilayan mahatag sa kalibutan, kadiyot lang after that. Mo nang giingon nila ba nga nang mabasa nato sa mga slogan against drugs, sandaling ligaya habang buhay ang dusa. Mao gina ang resulta kung piliun nato ang sala. Kadiyot nga kalipay ug walay katapusan nga pagantos. Kay kung kita isalikway nato ang pulong sa Ginoo ug ang Biblia ug isalikway nato si Jesus sa atong kinabuhi tungod sa kahilayan ug kalipay nga ginahatag sa kalibutan, walay katapusan nga pag-antos ang atong maatubang unya. Ang resulta niya na is the judgment of God on us. Ug it's not only going to be for a moment. Ang rejection sa Ginoo, ang kalaglagan, ang paghukom sa Ginoo will not only lead us to a momentary punishment in hell, it is going to be forever. Mo nang dili nato ang ayan ikabaylo ang kaluwasan sa mga butang nga kahilayan nga mahatag sa kalibutan sa makadiyot. Because bisag magaantos pa man kita karon tungod sa pagpili nato kang Kristo, pagsunod nato sa mga pulong apan ang mubalos kanato unya mao'y walay katapusan nga kinabuhi, walay katapusan nga pagpakig-uban sa Dios og kalipay nga di gyud nato maagihan diri aning kalibutan na. Mao nang gipili ni Moses. Sa iyang paghinuktok, sa iyang pagunahuna, sa iyang pagpamalandong, mao nang giingon ni Apostol Pablo, ang mga butang nga makita nato lumalabay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan, eternal. The things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal in heaven. Ang langit wa pa nato makita. Ang kaluwasan nga gisaad sa Dios wala pa nato makita. But we have already been given the promise. Ang nakadawat kang Kristo may kinabuhi nga walay katapusan, ang nakaangkon kaniya may kaluwasan, ang katumanan ana unya human sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Wala pa nato makitaan, apan inigahatag sa Ginoo kanato walay katapusan. Nga kalipay, himaya, pagpakig-uban kaniya. Mao nang atong hinuktukan. Higala ko karong gabi. Dagan sa inyo diha nga nagpaminaw aning atong broadcast tingali nga nagalangay-langay, nagsige pamugunya na ubang mga tawo maingon sila nga bata pa man ko ako saning pahimuslan ang akong pagkabatanon unya na lang inig katiguwang nako ana nako maguna-huna og Ginoo. Dili nimo matag-anan kung unsay dangtan nimo unya. Basin dili ka na makamataugma. Basin dili ka na bantay nga kuhaon ka sa Ginoo. Ug dili ka na makaingon Ginoo hinulsul ako sa akong mga sala, dawaton ko sa Kristo. You may not have the time and the opportunity to do that anymore. When death knocks on the door of your life, di gina siya mananghid nga karong adlaw, karong orasa, karong taknaa or karong bulana, kuhaon ka sa Ginoo. Dili ka katag-an. Mao na ang pulong sa Ginoo nagingon, now is the accepted time, now is the day of salvation. Karon dayon ang panahon nga gidawat na sa Ginoo. Mao ni ang panahon sa pagdawat sa Ginoo. Mao ni ang panahon sa kaluwasan. Ug kinahanglan dili nato langay-langayan. Ug makita nato dinhi when Moses reached a conclusion, it was a well-founded conclusion and certain. Diha sa iyang pag-conclude nga ang pagsunod sa Ginoo mas bililhon, mas labaw kaysa tanan nga mga butang nga mahatag sa kalibutan kaniya. When Moses made that decision, he was already sure and he was already certain. Wa na siya nagpanagana. There was nothing at the back of his mind that holds some reservation siyang pagpili sa Dios. He had already renounced everything that the world can give him. Ug ang iyang kasing-kasing was set on following the Lord and choosing His word. God's offer was infinitely superior in every way. In the eyes of the world, no reproach would be worth sacrificing riches for. Sa una-una sa kalibutan, pananaw sa kalibutan, walay mga pagyubit nga ang kinanglan sakripisyohan sa tao. Yet Moses believed that the worst he could endure for Christ would be more valuable than the best of the world.
Iisip ni Moses, nagatuo siya nga ang pinakabugat, pinakalisod nga pag-antos nga magian na alang ni Kristo mas maayo gihapon kaysa mahatag nga anindot nga mga butang sa kalibutan. And it is interesting that the writer of Hebrews speaks of Moses considering the reproach of Christ. Atong hinumduman nga even at that time, no, ang author sa Hebrews na siya esteeming the reproach of Christ. Si Moses lived thousands of years before Jesus Christ came. Upon in this verse, Moses identified himself with the people of Christ. Identified himself with the people of God. Naiuban nga mga nagaingon nga kani nga statement pakita nga si Moses sa iyang pananaw, sa iyang kaugalingon, nga he was God's choice as a deliverer sa iyang mga katauhan. Ang uban ang ilang translation nagaingon considering the reproach of his own messiahship as God's deliverer. O nga ang uban nagaingon that the reference to Moses is as a type of Christ, nga si Moses mao'y hulagway ni Kristo, sama ni Joseph o ni Joshua are type of Christ. Pero as we read this verse, klaro kaayo, tataw kaayo nga nagingon, esteeming the reproach of Christ. Iyahang huna-huna gitimbang-timbang niya nga ang antos, ang pagyubit tungod og alang ni Kristo mas labaw, mas bililhon alang kaniya kaysa mga bahandi nga naa makita sa Egypt. Mao nay gitan-aw ni Moses. Now, kung atong tan-awon nga mismo even in the Old Testament, ang mga Hudyo, they were already looking forward to a Savior, to a Messiah nga mao'y magaluwas kanila. O nga diha, because Moses identified with the Messiah's people and purposed long before Christ came to earth. Every believer since Adam's fall had been saved by the blood of Jesus Christ. Ang kaluwasan sa tao gikan pa sa una, gikan sa panahon nila ni Adan, ipakita na nga ang kaluwasan sa tao is always through the blood of the Lord Jesus Christ. Right, even in the first book of the Old Testament, sa libro sa Genesis, nagiskot ang Biblia that without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ug mao kana nga they go to the animal sacrifice, ginasunod nila kana every time nga mag-offer sila sa ilang halad, ginakuha nilang dugo, kay ang dugo mao'y hulagway sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ug mao kana ang ilang gitan-aw gikan pa sa una nga panahon nga ang katumanan would be the Messiah, the blood of the Messiah that is going to be shed for the sins of the world. No matter in what age he has lived, ang kamatayon ug ang pagkaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo has always been the event nga ginauhuna sa mga Hudyo gikan pa sa una. It is also true that any believer at any time who has suffered for God's sake has suffered for Christ's sake. Bisan kinsa nga nag-antos alang og tungod sa Dios, nag-antos usab alang og tungod ni Kristo. In a sense, David suffered just as surely for Christ's sake as did Paul. In one of his Psalms, David said, "The reproaches of those who reproach thee have fallen on me." Psalm 69 verse 9. Ang mga pagyubit nga sa mga tao nga nagyubit kanimo, ni usab diri ni anhi kanako. So Moses himself was looking forward to that day when the suffering of Christ for the sins of the world, he already identified himself with that kind of suffering. Ang pag-antos, ang pagyubit sa atong Ginoo sa Messiah at usab na ambit usab ni Haring David. From the other side of the cross, Paul made a similar statement in Galatians chapter 6 verse 17. I bear on my body the brand marks or the marks of Jesus Christ, the stigma of Jesus Christ. Mao po na ang gipamatud-an ni Paul sa iyang mga pag-antos. Nag-ambit siya sa mga pag-antos nga giagian usab sa atong Ginoo. The Messiah has always been identified with his people. And in a very real sense, when Israel suffered, Messiah suffered.
And when Moses suffered, he suffered. In their afflictions on his behalf, he was afflicted. Kung masaw nato ang Matthew chapter 2 verse 15, i-compare nato with Hosea chapter 11 verse 1, it shows that Messiah is identified intimately with his people. Hosea refers to Israel, Matthew to Jesus Christ. Both Israel and Christ are the son called out of Egypt. Muna gisgutan diya ni Hosea in Hosea chapter 11 verse 1. All Christians should willingly bear the same reproach. Tanan kita nga sumusunod ni Kristo. Kinanglan magapasan kita sa masusama nga pag-antos o paglutos o pagyubit nga nagian sa atong Ginoo. Hence, nagingon ang Hebrews chapter 13 verse 13, let us go out to him outside the camp, bearing his reproach. Naghisgot siya diri sa paggula gikan ni adtong dapit nga ginapuy-an sa mga katawhan sa Ginoo. Nga magagawa kita ngadto sa kampo ug atong pasanon ang iyang pagantos, ang iyang pagyubit. Everyone who has stood with God by faith, who has lived for him and turned his back on the world's plenty and gone the way of God's direction, has received the reproach of God and of his anointed. Bisan kinsa kanato nga magabarog kauban sa Dios o diha sa Dios pinaagis pagtuo, ug nagkinabuhi kita para sa iya, ug nga atong gitalikdan ang kabugana sa kalibutan ug gisunod nato ang atong Ginoo. Ang dalan ni Kristo Hesus, ato usab mabatunan ang pag-antos, ang pagyubit sa Dios ug sa iyang anak nga mao si Kristo Hesus. It belongs to all who suffers for God or for God's sake. The church bears the reproach of Christ. Ang iglesia sa atong Ginoo pasan usab sa pag-antos sa atong Ginoo. After being flogged by the Sanhedrin, the apostles went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. Mabasa ka na nato sa Acts chapter 5 verse 41. Human gikulata ang mga Sanhedrin. Sa mga Sanhedrin ang mga apostoles, nang lakaw sila katubangan sa mga konsilyo niadtong mga Sanhedrin o mga Fariseo nga may kalipay tungod kay nahimo silang mga umalambit sa pag-antos nagian sa atong Ginoo. Si Moses would have agreed with what Peter wrote. Nag-ingon siya sa 1 Peter chapter 4 verse 14, if you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rest upon you. Kung ikaw gibiay alang og tungod sa ngalan ni Kristo, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rest upon you. Ang Espiritu sa Dios ug ang iyang himaya naa kaninyo. Moses rejected the treasures of Egypt and took his stand with God's anointed. Mao kana nga gipalabi niya ang pag-antos nga naagian niya kay tungod he identified himself with the suffering of our Lord. We do not know how much Moses knew about God's future great deliverer, but he had considerably more light than Abraham, and Jesus tells us plainly that Abraham looked forward to Jesus' day and rejoiced. In John chapter 8 verse 56, mismo si Abraham nagapaabot siya ni anang adlaw sa pag-abot sa Misaya sa ilang manluluwas. Si Jesus mismo nagsulti niya na. In the same way, Moses looked forward to Jesus. Sa maogi hapon nga pamaagi, ingon nga si Abraham was looking forward to the coming of the Messiah. Moses had also the same kind of anticipation diya sa iyang kasing-kasing. God's reward is always greater than the world's. Ang balos nga madawat nato gikan sa Dios mas labaw pa kaysa mahatag sa kalibutan kanato. Nagingon ang Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. He supplies according to his riches, not just out of them. Siya nagatagbo sa atong mga panginanglan sumala sa iyang bahandi, dili lamang gikan sa iyang mga bahandi. A millionaire who gives $10 to help someone in need is giving out of his riches, but not according to them. Because if he gave $100,000, however, he would be giving according to his riches.
Diya nato makita ang kalahi sa saad sa Ginoo. Ang iyang ginahatag kanato ang pagtagbo niya sa atong mga panginahanglan depende usab or pareho usab sa iyang mga bahandi nga iyang naangkon. Ug nga diya nato makita ang kaayo sa Ginoo gayod ug ang kabugana sa iyang grasya nga ni kanato. Ang tao, ang milyonaryo nga mohatag og 10 dolyares or 10 pesos sa usa ka tawo nga nanginahanglan og tao og salapi or hinabang is only giving out of his riches but not according to his riches. Apan kung mohatag siya 100,000 pesos, then he would be giving according to his riches. Si Moses usab, nakita niya ang balos sa bulahan nga kinabuhi, but the emphasis is best seen as being on the eternal reward. Ang iyang gitan-aw dili lamang ang bulahan nga kinabuhi, kundi lang gitan-aw niya sa unahan ang balos nga iyang maangkon og nagahulat kaniya unya gumikan sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang Salmo 37 versikulo 16 nagaingon, better is the little of the righteous than the abundance of many wicked. Mas maayo pa ang ginagmay nga gikan sa matarong kaysa bugana sa daghan nga mga malauton. It is not sin to be rich, but it is a sin to want to be rich. Dili sala ang tao nga magdato, apan sala nga mangandoy kita nga magdato. Because if we work hard and honestly and to God's glory and become wealthy in the process, maayo ka na siya. But if we set our minds on getting rich, we have the wrong motivation. Ang goal sa tao, ang goal sa Kristohanon, ang goal sa sumusunod sa anak sa Diyos is not to be rich. Because riches is not something that should be our goal in life. Ang goal sa mga sumusunod ni Kristo is to live a life that is befitting of the Savior. Christ-likeness is always the objective of every follower of God. Riches is never our goal. Becoming rich is never our objective in life. Apan kung kita magasunod sa kabubuton sa Ginoo ug nga tungod sa atong pagsunod sa iya, He blesses us and we become rich. Salamat sa Ginoo. But becoming rich is never and should never be our goal as children of God. Tungod kay naa ka na sa Ginoo, kung He sees fit nga masaligan kita, mapialan kita sa iyang bahandi, posible tagaan kita niya sa iyang bahandi aron magamit nato alang sa iyang kahimayaan ug alang sa iyang bulaton. Apan kung kita nangandoy nga magdato aron lang nga aduna kita ipangginarbo, and for the sake of riches, God will never give it to us. Because becoming rich is never the goal of a child of God. Kung atong mapahinumduman mismo si Apostol Pablo, iyang gipasidan-an si Timoteo, iyang giingnan, the love of money is the root of all evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and purged themselves with many sorrows. Ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan. Ug ang uban nga nangandoy niini nahisalaag gikan sa pagtuo ug ilang gitusok ang ilang kaugalingon sa daghan kaayo nga mga kasubo. Gani nagpadayon siya sa verse 11, but flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Ipasidanan ni Apostol Pablo si Timoteo, likay kani nga mga butang, likay ang mga bahandi, dili kani mo imong butangan sa imong kasing-kasing ug sa imong pagigugma. Instead, ang imong sundon, ang imong gukdon, maong pagkamatarong, pagkadyusnon, pagtuo, paghigugma, pagkamapailubon o pagkamaaghop. In other words, if along the way God happens to make us rich, wonderful. If in His wisdom He keeps us poor, it's also wonderful. It should make us no difference as long as we are in His will. It made Moses no difference. For 40 years he enjoyed the riches of Egypt. For the rest of his life, he forsook them. Wala nakausab sa kinabuhi ni Moses. Kung kita pialan sa Ginoo sa mga bahandi nga kalibutanon, kinahanglan dili kani magausab sa atong pananaw kung sa atong pagsunod sa Ginoo. We should remain faithful, remain steadfast. Our focus should always be on the things of God, not on the things of this earth.
ug sa sulod sa 40 ka tuig gi-enjoy kani ni Moses apan sa katapusan siyang kinabuhi iya kaning gisalikway. Wa niya gikalingawi ang mga bahandi sa Egypt or else wala unta siya magbiya ning dapita. Apan nakahimo siya sa pagsalikway niini, and in the end gisunod niya ang kabubuton sa Dios alang kaniya. Why? Because they interfered with his obedience to God and would have prevented his receiving immeasurably great riches when it came time for eternal rewards. Gisalikwa kani nga mga butang ni Moses kay kani maoy mahimong makababag sa iyang pagsunod sa Ginoo o mahimong hindrance sa iyang pagdawat sa mas dalagko og bililhon nga mga balos gikan sa Ginoo. Mausab ka ng ibutang nato sa atong kasing-kasing. Dili nato tugutan nga ang mga bahandi kahilayan sa kalibutan ng sala maoy maghimong hindrance o magapatunga sa atong pagsunod sa Ginoo, nga dili na noon kita kasunod sa Ginoo gumikan nga nagganyat kita, nadani kita sa mga butang nga iya sa kalibutan. Hindi na ko malimtan nga mismo sa Bible School diya nga first year kami, giingnan gyud kami sa missionary nga si Babios, ang missionary ug pastor dito sa Bible Baptist Church sa Cebu, nga kung naa kami girlfriend kinanglan amog yung buwagan aron nga kami makakonsentrate sa among pag-eskwela, pagpangalagad sa Ginoo. Ug mao ka nang tinuod, we can never fulfill and follow God's calling in our lives kung naay mga butang nga maga-distract kanato o nga magadani kanato, magalinla kanato, o maga-sidetrack kanato. Di nato kalimtan ang pulong sa Ginoo nag-ingon, he that loveth findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake the same shall find it. No man that hath put his hand on the plow and turns his back is fit for the kingdom of heaven. Kung masunod kita sa Ginoo, samar na nga gibutang nato ang atong kamot sa daro, apan kung kita maglingi, dili kita angayan og takos sa ginarian sa Dios. Di na ko malimtan ang gisulti ni Billy Graham may tungod sa discipleship, that discipleship is burning all bridges behind you. Aron nga kung ikaw makauna-una o pagbalik, wa ka na'y maagian, because following Christ is following Him all the way. There is no more turning back. Di na ko malimtan ang usa ka kanta nga nagaingon, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Dili na kita maglingi pa sa mga butang atong gibiyaan. Tanaw nato nga ang tawag kanato is worthy of our obedience. And following Him is the greatest treasure nga atong maangkon sa atong kinabuhi. Ang pagpangalagad sa Ginoo usa sa pinakadako nga opportunity ug pribilehiyo nga atong mahimo samtang di kita aning kalibutana. After all, wala kita gitawag og giluwas sa Ginoo para sa pagserbisyo sa atong kaugalingon. Iya kitang giluwas aron nga siya mo'y atong alagaron sa tibok natong kasing-kasing ug sa tibok natong kalag. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, the greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Mao kana ang pinakadako nga sugo. Si Martin Luther nag-ingon siya, if the greatest commandment is loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, then not loving Him could be the greatest sin. Kung ang pinakadako nga sugo mao ang paghigugma sa Ginoo, ang pinakadako nga sala mao ang pagdili paghigugma kaniya. O higala ko kung naapay mga butang sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing that takes the place of God and takes the place of your relationship with the Lord Jesus Christ, then you are not truly in love with Him tonight. Mao nang si Moses iyag yung ipakita nga walay mga butang nga kalibutanon nga mahimong makadani, makakuha sa iyang atensyon og makasimang sa iyang dalan sa iyang pagsunod sa Ginoo. It was Christ and nothing else sa iyang kinabuhi. Mao nang nahimo nga iyang gitalikdan. Gitalikdan niya ang bahandi sa Egypt.
o giisip niya nga ang pag-antos by being identified with the people of God and with Jesus Christ. Mao'y labing dako nga bililhon ug labing dako nga bahandi og bililhon nga bahandi, because he had respect unto the recompense of the reward. Dako kayo siya og respeto sa balos nga nagahulat kaniya. Ug una-una nato mga higala ko karong gabi alang kanimo. Kinsa man ang mas ginaisip nimo nga labaw sa imong kinabuhi? Pagsunod sa Ginoo ug ang pag-angkon sa mga butang ug bandi sa kalibutan. Ang balos nga nagahulat kanimo unya kung ikaw magasunod ni Jesus, orang kalipay kahilayan nga mahatag sa kalibutan nimo karon. Mao kani ang attitude that every Christian should have about the Lord Jesus Christ. We should be willing to forsake and even hazard all we have for the sake of God's will, knowing with Moses and with Paul that our momentary light affliction worketh for us a far more eternal weight of glory that is beyond comparison. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw karong gabi ug may akong pag-ampo, may akong panginaot. Nga kung maghimo man kamog desisyon karong nga semana, it should always be a decision to follow the Lord and His Word, to receive the gift of eternal life nga gina-offer ni Jesus alang kanato. Ug imo kanang maangkon o imo siyang dawaton karong gabi una nga imong manuluwas sa imong kasing-kasing. Akong ginagreet sila ni Boy diha sa Viva Matso karong nga gabi. Ug salamat sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw sa atong programa diha. Ug ginakalipay nato makahimo kita nining kaigyonan sa pag-imbitar usab kaninyo karong nga gabi sa atong panimbahon karong Domingo sa Covenant Baptist Church. Atong serbisyo will start at 9 o'clock in the morning, and we also have evening service that begins at 5 o'clock in the afternoon. Ginaimbitan na ako, come on, feel free to come, and we hope you will enjoy the worship with us karong Domingo. Daghang salamat usab, og padayon ipadala ninyo inyong mga prayer request karong semana. Og si John Kitara gina-greet na ako karong gabi for again texting me. Salamat sa imong maayong mga pamulong, mga pag-ampo para ani nga programa, and may the Lord also bless you even as sa imong pag-andam sa imong SASI exam, no? Og unsa pa sa imong pag-eskwela, the Lord will just be with you and help you pursue ang kabubuton sa Ginoo sa Dios alang kanimo. Maayong gabi sa tanan og good night, and may you have a wonderful weekend. God bless and good night.